surprise EDSA rally. People power. People power kuno daw. Oh. Kayo ba? Para sa inyo, Nyolo at Koy, perwisyo ba talaga? Pero una, ayan, pag-usapan na natin. Alam mo, Direk, maraming salamat, no? At na-open up yan. Kasi kung hindi nyo malalaman, sabi ko nga, doon sa aking YouTube channel, ako ay dating iglesia. Talaga? Yeah, may katungkulan ako. Oh? Ako isang scan. Grabe, hindi mo Dati ako iglesia. nililihim mo sa amin yan. Hindi. Ako, open up ako sa mga kaibigan natin na dito. Dati ako iglesia. So, lumabas ako sa INC with my family. Kasi sabi ko, hindi na kami magkasundo-sundo. Kesa naman, kasi panay na absent ko eh. Hindi ko na naitataob yung tarjeta ko eh. So, dahil sa trabaho na rin, so mas pinili namin lumabas at bumaba. Pero ang maganda nito, nagbaon kasi kami. Which is bawal man yung pagbaon. Nagbaon kami. Pero hindi nabasa yung aming mga pangalan. Si ganito, si ganyan. Ganun kasi yun. But it's confidential na yun. So, kaganon pa man, I go for the truth. Sige. Pupunta ako dun sa batas. Kasi sabi ko nga sa inyo, even if you have a religion, nobody's above the law. Correct. Walang nakakahigit sa batas. Tama. Batas ang susundin natin dito. Wala kung ikaw ay ganito. Kung si Kibuloy nga na-appointed son of God, nakakulong Si Santo Niño nga, 'di ba? Si Senyor Aguila, ano nangyari? Nakakulong. Diba? So, nobody's above the law. Perwisyo talaga sa'yo yung nangyari. For me, perwisyo na hindi. Paano hindi? Parang magulo. Hindi, magulo para sa akin, nasa stand ko. Kasi pag sinabi kong perwisyo, ang pangit naman nun, parang sinabi ko yung mga kapwa ko naging kapatid kong iglesia parang sinabi ko na sila'y perwisyo. On my own. Di ba? Pero kung tatanungin mo sa ibang ordinaryong Pilipino, perwisyo yun. Di ba? Kasi hindi magkakaunawaan. Pero kung magkakaunawaan tayo ng punto por punto, ay maganda yun. Yan ang pag-usapan natin. Direct. Yan. O ikaw Nyolo, perwisyo o hindi? Para sa akin, teka lang, bago ako pakilala, anong lokal ka? Para sa akin po kasi, ito nga po, gaya nga po ng sinabi ko sa live, para sa akin po kasi, nagkamali siguro po ng anong tawag dito? Communication, nagkamali ng pagpaplano. Mali. Hindi ko naman sinasabing mali yung iglesia. Ang sinasabi ko lang po is yung mga organizer, gano'n. Yung bus lang sa akin ang problema ko. Yung bus. Yun lang din. Yun lang ang problema ko talaga. Alam mo, paring Nyolo, bro. Ito sa totoo lang ako rin na-open ako doon. Doon ako na-open. Hindi kasi, alam sa totoo lang hindi ugali ng iglesia yun. Yun nga, For the first time in history, yes. Nagrally tayo nung panahon na si Eduardo gustong ipatawag ng DOJ, di ba? Tama. Saan tayo? Sa may Mandaluyong. Di ba? Hinarangan natin pero hindi tayo ng gulo. Hindi kayo lumabag sa batas. Yun. Yun diba? lang. Yun. Pero ngayon nagtaka ako doon, pare, masagot ko lang. No? Sige, no problem. First time. Hindi ko ma-imagine, hinarang yung bus. Yun. What's the reason? Ayun, yun kasi, alam niyo mga kababayan, mga karayuma, bilang balanse po kami, nila Koy, nila Direk, ang sinasabi lang po namin dito, yun nga sinabi ko po, nagkamali po nung sinagad po yung bus. Kasi po, tandaan po natin, ang EDSA po ay pangunahing daanan po ng mga kababayan natin sa Kamaynilaan. So, yun nga po, nasagad po yung bus na nung inaalis daw, ay parang sinasagad palalo. Yun lang po, mali po doon lang po ang pagkakamali na nakikita ko na dapat po hindi natin kasi sobra po talagang ang dami na apektuhan. Wala po tayong problema sa pinaglalaban. Wala po tayong problema diyan. At sabi nga ni Koy, ang batas po ang ating pangunahing mandato rito. Pero ang problema po natin kasi is yung mga kababayan din natin na salat sa buhay na pang-araw-araw po na nagtatrabaho at kailangan gampanan ng kanilang tungkulin bilang mga taga-provide sa kanila na naapektuhan po. Yun lang po ang kinalulungkot natin. Direct.
So, mga kababayan ko, bago naman ako magsalita patungkol dyan kung perwisyo o hindi ba, pasintabi pong muli ako bilang, hindi ho ako iglesia, pero ang aking mga kamag-anak, kahit kapatid ko, mga tita, napakataas po ng aking paggalang at respeto. Oh. Pero dito Yes. sa puntong ito, mga kababayan ko, hindi ko ho nilalahat. Ang aking pwedeng sabing benggahin, yung mga nandoon sa rally at nagdulot po talaga ng as in perwisyo. Oh. Kasi- Sobra-sobra talagang perwisyo yung nangyari. Kasi tulad ko, nag-MC taxi ako ng motor. Oh. So, yung abala na nandun, nakita nyo naman siguro yung binantaan. Oo, Di ba? pati yung Oh. inagawan pa ng Pulis, ninakawan pa. Di ba? Kung titignan natin sa perwisyo, yung mga nagtatrabaho, yung mga tawag dito, driver, TNBS, bus, isipin yung mabuti, yung gasolina na inabot daw ng 2-3 oras na natambay yung mga sasakyan na ipit eh. Isipin mo yung gasolina kakainin mo, magkano ang gasolina? Napakamahal. 74. O naisip ba nila yon? Hindi nila naisip. At isa pa, sinorpresa nila yung EDSA o sinorpresa nila ng rally. Dapat to yan may coordination para napaghahandaan ng kapulisan para may ayos po ang mga route na pwedeng daanan ng mga kababayan nating motorista. Ano ang nangyari? Binalagbag po yung bus doon. Kaya talagang sobrang perwisyo. Koy. Para sa akin, siya, may dalawang sentimiento ko nakikita. Oh, sige. Bago tayo mag-proceed din, bago tayo mag-deep dive to the deepest part ng pag-uusapan natin, may dalawa kasing klase na yan, direct. Napapansin ko rin kasi na hindi ko naman sinasabi na pangit yung nangyayari ngayon. Ang gusto ko lang liwanagin dito is, ano ang rason ng mga kapatid kung bakit parang ang nangyari, nagagalit sila. Alam naman natin pares, wag tayong magtago dito, Nyolo. Straight to the point. Tayo talaga nagkakaisa yan. Nagkakaisa tayo. Kaya sumisigaw sila, we are one. Talagang nakikipagkaisa yan. No matter what happen, kung ano ang sabihin ng tagapamahala, yun din ang susundin sa baba. Kasi ang pinangahawakan kasi namin, nung panahon ako'y nasa iglesia pa, ang talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang pakikipagkaisa sa namamahala, siya ang pakikipagkaisa ng mga miyembro. Ganun ang mindset eh. O ganun ang nakasanayan o kaugalian ng iglesia. Talagang solid yan. No matter what happens, sabi ko, napaka-solid yan kaya nakipagkaisa lang. Nakita ko, there's a two different. Naging dalawang difference. Parang merong maka-BBM, may neutral. Ay, merong tatlo pala, sorry. May maka-BBM, may neutral, may Duterte. Oo. So ngayon, nakita ko yung side. Yung neutral at ng Duterte. Naalala mo to, yung nag-viral. Yung tatanga-tangang DDS. Yung nagsisisigaw sa rally ng INC. Sabi niya gano'n, Duterte, Duterte. O sabi sa kanya nung kapatid, hoy, huwag ka mag-Duterte dito. Hindi Duterte rally dito. Tinanong siya, sino ka ba? Kasi pag tinanong ng gano'n, ibig sabihin nun, anong lokal mo? Anong purok ka? Kasi malalaman nyo kung 13-7 ka o ganito, ganyan. Di ba? Sabi niya, hindi ho, DRS ako. DRS ako. Ano DRS? Sinabihan siya ng gano'n. Nung kapatid, huwag ka mag-Duterte dito, hindi rally ang Duterte to. Napanood ko din naman. Diba? At talagang, meron pa ba? Meron pa eh. Dalawa yun. Di ba? Isa lang napanood ko kanina eh. Tapos siya doon, sunog siya doon, nakita ng tao, nakita ng buong mundo na hindi lahat. Sabi nga nila, hindi kami Duterte dito. Di ba? Iglesia kami. Yun ang pinapakita nila doon. Kahit yung mga Duterte sinisita nila. Kahit yung mga pag mapapansin nyo naman wala namang vlogger na INC na magtutututok ng ganun. Mga Duterte yun. Mga Duterte supporter yun, direct. Ikaw, Nyolo. Ang mahirap kasi dyan, nakikisawsaw yung mga, gaya nga ni sabi ni Koy, nakikisawsaw yung mga DDS kasi hindi sila magkaroon ng matino-tinong rally. Kasi nga, walang sumusuporta. Ayan, ano nangyari? Ayan, nilipat po ngayon sa Liwasang Bonifacio. Andyan, nakikisawsaw si Leandro Lepeste, no? Nakikisawsaw yung iba't ibang mga DDS na naman doon.
kung ako sa mga DDS, magtayo kayo ng sariling rally. Tama. Magtayo kayo ng sariling Mm, rally. mm, Hindi yung nakikisaw-saw kayo sa mga reliyon o mga iba't ibang sekta dyan. Mm, Nakisaw-saw na kayo sa white ribbon. mm. Tinaboy-taboy kayo doon, ang babantot nyo. Tanginan nyo, maligo kayo. Wala na nga kayong utak, di pa kayo naliligo, tanginan nyo. Ito pa nyo, ito pa. Mga nakikisaw-saw ng mga politiko. Oo. For example, yung banata ko nga itong lintik na to. Banata mo! Isang konsihal. Sino ba yan? Konsihal Oo, ng Quezon pare. City. No. Mumapapel doon, nagpapapogi. Alam mo kung bakit? Pangalan yan? Kilala ba yan? Hindi ko alam, papangalan ni Boss Mike eh. Oo, yun. Di ba? Oo. Kung pumapapil eh, tigas ng mukha, akala mo, tapang-tapang mo. Hindi, Oo. nagrarally iglesia, nakatutok yung mga kamerang gano'n. Kaya. Sinisigawan yung LTO. Oo. Pero biro mo sisigaw mo yung LTO, kami nagbabase yung taxpayer kami, ito hulihin ninyo. Baka nag-audition sa mga Duterte yung Hindi na din sa mga Duterte, Ay. nag-o-audition sa mga iglesia. Ay, ganun. Aba. Nagpapalakas. Oo. Di ba? Kaya pala. Alam mo kasi, sa totoo lang pagkakataon na kasi ng mga politiko yan eh. Mm. Magpalakas eh. Oo. Kumbaga pag dumikit ka doon, Nalalapit na eh, di ba? Oo. Nalalapit Exposure Dumikit eh. na eh. Mm. Kaso Pero- exposure ng katangahan eh. Pero, pasensya na po kayo kasi Go, direct. silang dalawa, kapatiran, si Koy, dati. So, yung komento nila kanina, talagang tinitimbang nila. Pero ako, magpapaka-totoo ko, talaga para sa akin, dahil hindi porket hindi ako iglesia, pero wala, po talaga, ang pangit. Ang pangit po ng ginawa ninyo. Kasi kung iisipin nyo, tol, doon pa lang talaga sa napansin ko, nung nagbigay ng statement yung kanilang ministro, spokesperson. Sinabi niya doon na sila daw ay magpapasakop sa batas. At sila daw ay susunod sa rule of law. Anyari sa rally? Bakit kayo lumalabag sa batas? 'Di ba? Unang-una, walang permit. Di doon pa lang sunog na po kayo. Tama po bang matuwa ba kami doon? King-ina nyo. Tira. Hindi, iyan nga yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina. Nagkamali ng plano, nagkamali ng paghahanda. Kasi nga, ang mga ganyang plano po dati, hindi po umaabot sa ganyan na sobrang dami po naapektuhan. At saka ako nalulungkot lang ako. Kasi sa totoo lang po, aminin ko sa inyo mga kababayan, mga karayuma, nalulungkot po ako. Dahil ako mismo, masasabi ko sa sarili ko, na grabe, si Marcoleta po ay hindi dapat po suportahan. Para sa akin po, si Marcoleta po, siya po mismo umamin sa salita sa sarili niyang bibig mismo. Wala po tayong kasalanan doon. Walang kasalanan ng iglesia, walang kasalanan ng mga ibang kababayan natin. Si Marcoleta may kasalanan nito at saka hindi po siya dapat ipinagtatanggol. Ay hirap po ipagtanggol ni Marcoleta. Sabi niya si Jose Rizal daw po papalitan at si Digong ang magiging national hero. Putang inang. Ano yan? Hindi po ganun. Ang hirap po ipagtanggol ng tao na yan. At simula nang dumating yan sa Senado po, naggulo na ang Senado. Simula nang dumating yan sa Senado, tinalakay niya ang pagsuporta sa China. Ano po ba ang klaseng senador yan? Simula nang dumating sa Senado yan, tinalakay niya ang video conference nang nagtatagong si Bato. Ganyan po ba ang dapat natin suportahan, Senador? Doon lang po ako nalulungkot, mga kababayan, mga karayuma. Koy. Wala nang takot si Nyolo Matiwalag. Baka mapatawag ka niya mo. Tinitimbang niya naman. In fairness, napaka-balance natin. But in terms of law, like Ka Edwin Lasheda said, mag-rule of law tayo. Well, para sa akin, that is the biggest mistake. Diba, naalala nyo, last Bengador natin, diba kasi last week wala eh, binanggit ko to. Naalala nyo? Binanggit ko to. Kung i-recall nyo po kung mga kababayan ko, binanggit ko po dito sa programa natin. No, nakaraan. Sinabi ko ho sa inyo na merong isang malaking religious group na nagkakasa ng isang malawakang rally. Naku, yung pala yun, ano? Diba? And right now, nangyari. Diba? Nangyari na nag-rally yung INC, Surprise. Sinabi ko rin dito sa atin na nag-meeting sila sa Manila Hotel. So may information kasi ako nasa insider. Nalalaman ko. Sana all. Ngayon, nung kinento ko sa inyo dito, nangyari na. Ito yung nangyari.
Hindi ko alam kung para sa yung rally. Yung pala para kay Marcoleta. Correct. Ako, ang stand ko dito, kapatid Oo. ang stand ko dito, hindi ako magpapakabanal. Hindi ako magpapakasanto dito. Gusto ko lang liwanagin. Mali kasi si Marcoleta. 100%. 199.999% kahit tumagos pa ng 1,000%, mali itong senador na to. Correct. Bakit ba nagkamali? Anong rason? Biyahe ni Koy? Pinaliwanag ko sa inyo. 75 million pesos. Paano ka nakasuhan ng Flanderer? Eh kung binuwisan mo yun, di tapos na problema mo, Marcoleta. Abogado ka. Alam mo yung batas. Alam mo yung rule. Alam mo yung gagawin. Bakit hindi mo, ba't hindi mo binuwisan? Ako. Remember, diba, naalala nyo, si Isko Moreno. Isko Moreno, nung last campaign niya nung 2022 presidential election, nagkaroon si Isko Moreno ng 71 million, tama? Ano ginawa ni Isko para maging malinis yung pera? Binuwisan niya. Pero alam ko, 'di ba, sa balita yung na-dismiss siya sa COMELEC, yung kaso niya na 'yan kasi hindi siya pasok sa omnibus Election code. o election code, ganyan. Tapos sinabi ni sino to? Sa balita na may binayaran si Marcoleta, inayos niya. Si Marcoleta ba si Isko? Hindi, yung Halimbawa ko lang. yung kay Marcoleta to. Nag-ano siya. Nung November na pumutok yung issue niya ng pagsasalita ng may 75 million, December o January nagbayad siya. Kaya na-obusan siya na talagang huli Huli yung, siya. Oo. Hindi kasi Alam mo si Isko ito bida ko kasi lang. bakit niya babayaran? Ito bida diba? ko lang Sige. yan ang problema. Oh. Si Isko, pagkatapos ng campaign, nung matira sa kanya, nung magpa-file sa ng kanyang sose, kasi sa COMELEC magpa-file ka eh. Pag tumakbo ka, manalo, matalo, magpa-file ka ng ng expenditure mo. yes. Ngayon, Sa batas yun. Sa batas yun. Ngayon, nung nag-file ng expenditure si Isko noon, sinama niya na binuwisan niya ngayon yung pera yung sobrang pera na natanggap niya para maging malinis sa kanya. So, dapat si Marcoleta, ginaya niya yung ginawa ni Isko. Pero anong ginawa? Pagkatapos ng kampanya, binuwisan mo. Diba? Kasi mayroong makukuha ang gobyerno doon. Pero ang ginawa ganito, tugtungan ko yung sabi ni Koy, ang ginawa po ganito, sinabi niya, wala siyang nilagay sa sose. At bandang huli, in the later part, sinabi niya, inamin niyang hindi niya nilagay. Yun po mga kababayan. Doon po tayo, medyo talagang nawiwindang. Kasi nga po, sa sose, wala siyang nilagay. Pipirmahan mo po kasi yan ang dokumento ng gobyerno. Ang salin mo, pipirmahan mo, certified, true and correct. Tama. Correct. Wala siyang nilagay. Doon pa sinungaling na. Maya-maya, in the later run, sinabi niya, hindi ko talaga nilagay. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, hindi ilagay. Doon pa lang po, inconsistent na po. Doon pa lang po, tampering na. Yung po, bilang senador, talagang nagko-komplikado po mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang po tayo dito, kasi nga, ako bilang po kasi, nakaka-apekto po to sa mga isipan ng mga tao. So, yung mga ganyang bagay bilang senador, dapat alam natin yung responsibilidad natin at mandato na maging totoo tayo mismo sa sangay na ginagalawan nating gobyerno. Siya mismo, binabali niya po yung nakasulat sa konstitusyon at batas. Ang hirap naman nun. Naalala mo, pare? Sinabihan niya si Senator Risa Hontiveros. May alam ka ba sa batas? Di ba? Ba't ngayon parang siya walang alam sa batas? Di ba? Kasi supposed to be, if you are lawyer, sasabihin mo ang isang professional o long-term senator, sasabihin mo, walang alam si Risa Hontiveros sa batas, ba't parang lumalabas ngayon na lumalabag sa batas at walang alam sa batas si Marcoleta? Na mismong abogado. Na mismong abogado. Diba? Yan yung dito usapin dito. Correct. Tapos ngayon, magagalit ang mga kapatid. Magagalit ngayon sila. Kasi pakiramdam nila, pinagkakaisahan. Diba? Alam mo pare, meron pa Sabi nga ng... Diretsahan pare, ako na magsasabi, Senator Marcoleta, ginagamit mo ang kapatiran. Totoo yan. Totoo yan. Legit yan. So
Totoo. Ang problema pa, ang pagkakamali niya, pare, ang pagkakamali niya, pwede naman niyang ilagay, direct. Oo. Pwede niyang ilagay sa sose Oo. na mas magiging safe pa siya. Oo. Kung nilagay niya sa sose yung 75 million na yon, matutulad lang siya kay Chis Escudero. Ganon. Ang sweldo ka pa, may penalty ka, pero magkano lang yung babalik mo lang yung pera if ever wala ka pang plunder na kaso. Ngayon kasi, ang problema, tinanggap mo, ang sabi niya, may nagbigay sa akin congressman pa ako noon. Tanggapin mo, ito ay regalo ko sa'yo. Utang na loob. Utang na Nakalagay loob. po sa ating batas sa plunder law. Anything na binigay na regalo above 50. Yan, basahin mo. Ito po, sa plunder law, basa. Ipinagbabawal sa mga public official ang pagtanggap ng mga regalo. Pabor. Ikaw nga bumasa. Ang dilim ng shades ko. Ang dilim ba? Ito mga kababayan ko malinaw na malinaw po dito. Republic Act number 6713. Code of Conduct Ethical Standards for Public Official and Employees. Tanong, si Marcoleta ay isang Kongresista at senador. sa makatuwid, maliwanag tayo dyan. So anong sabi dito? Ipinagbabawal sa mga public official ang pagtanggap ng mga regalo, pabor o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin o maaaring makapekto sa kanilang pagiging patas. May ilang limitadong exemption tulad ng nominal gifts o mga pinapayagan ng batas. Simple as that, mga kababayan Kaya ko. po mga karayuma, mga kababayan, hindi may po namin sa inyo. Kasi po, para malinaw po sa atin, na isa ka pong congressman, bawal po above 50 million. Tumanggap ka, magkakaroon ka ng plunder na kaso po yan. Yan po ang aminado, broadcasted sa buong Pilipinas ang sinabi ni Marcoleta. May Tumanggap video. siya. Ito may mga banat yung mga basher natin, magbasa tayo. Isa lang. Si BBM daw tumanggap daw ng 30 million donation noong panahon ng kampanya. Sagutin natin. Bobo ka ba? Aray ko. Ha? Ano ba si BBM nung tumakbo? Private Individual. Agoy. So, kung tumanggap si BBM ng donasyon, it's legal. So ano lang ang kailangan niyang gawin pag may sumobra, kung meron man, ibubuwisan niya sa gobyerno. at i-report niya sa COMELEC. Ngayon, anong kinukudahan niya na tumanggap si BBM? Ano naman kung binigyan siya ni Mel Robles ng 30 million? Tama. 'Di ba? Legal naman 'yon. Wala namang katungkulan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang simple that time. He was a private individual. Diba? So anong pinagkukudahan yung mga buwaka ng ina nyo? Baka kayo ng banat wala sa lugar. Baka nakakalimutan niyo po. Teka lang, bobo lang? Para malinaw po yung sinasabi ni Koy. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay natalo kay Lenny. At nung pagkatalo niya po si Lenny ang vice presidente, siya po ay walang katungkulan sa gobyerno. Private individual. Malinaw po tayo dyan. Okay? Kahit ano po ang regalo sa kanya, wala po tayong magagawa doon dahil pribadong individual po siya. Okay? Direct.
bayan hindi